Magandang umaga po sa inyong lahat. So welcome back sa ating pong Sunday School at tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral natin sa ating serye ng Marks of a Healthy Church Member. Isang napakahalagang bagay ito na maintindihan ito ng ating mga miyembro. Ano ba yung katangian ng isang malusog na miyembro ng iglesia? Because in the reality ng mga churches ngayon ay napakarami ang naging miyembro nang wala pong kamalayan sa kung ano yung dapat nilang inuugali at ano yung kanilang mga tungkulin at responsibilidad para maging isang epektibo at productive na miyembro ng iglesia. That's why, dahil nga naging madami, this year ay nadagdagan tayo ng ilang mga miyembro at nung kabilang taon ay marami din tayong mga nadagdag. Kung kaya, ninanais natin na magkaroon ng parehas na kalaman yung lahat ng mga miyembro ng iglesia regarding sa mga tungkulin natin. Kaya naman, we decided na mapag-aralan muli itong ating itong series na ito. Tayo po ay nasa ikapitong tanda na. We are already passing on the half of the team natin po this year sa ating Sunday School. So una, balik tayo. Ang malusog na miyembro ng iglesia, sinimulan natin to sa pagiging isang exposition listener. Sinundan ito ng biblical theologian, then gospel saturated, genuinely converted, biblical evangelist, and yung last time, tinalakay natin na ang isang malusog na miyembro ng iglesia ay isang committed member. At ito nga yung isang napakaganda, kapag committed member ka, ang ibig sabihin, nagbibigay ka ng panahon upang mag-aral at matuto mula sa kanyang banal na salita. So ngayong umaga, ang ating pag-aaralan yung ikapito. At ang malusog na miyembro ng iglesia ay naghahanap ng disiplina or the mark of a healthy church member, 6 discipline. Nais ko munang liwanagin, iba po yung hinahanap mong madisiplina. Iba po yun ha. Ang sinasabi natin dito, naghahanap ng disiplina o hinahanap niya na ang iglesia ay magkaroon ng disiplina. Now, para sa marami, pag binabanggit yung salitang disiplina ng iglesia, nasa negatibo na itong pananaw. Dahil ang iniisip nila pag sinabing disiplina, tumutukoy agad dito sa mahigpit, isang bagay na dapat na iwasan o isang bagay na isinasagawa lamang ng mga taong malulupit, mga taong walang awa, mga legalistic, at hindi mahabagin, mga mapagmataas at mga mapangmusga. At may mga nagsasabi kung bakit hindi nila ginagawa ang pagdisiplina ng iglesia, ay ginagamit nilang mga talata, yung sinabi ng Panginoon na huwag kayong humatol upang kayo ay hindi mahatulan. So, to prevent na magkasala daw sa verse na ito, huwag na tayong magdisiplina ng mga miyembro sa iglesia. So, let us answer one common question na iniisip ng marami. Ang tanong ba natin is, lahat ba ng disiplina ay negative? Pag ang disiplina ba pinag-uusapan sa loob ng church, does it mean it's always negative? Ang sagot natin dito, ito pansinin muna natin ito na kapag narinig ng marami yung salitang disiplina, ang malimit na nasa isip ng mga tao, ito isang negatibong salita. Ang ibig sabihin nito, malimit, pag sinabing disiplina, tumutukoy ito sa pagkaparusa. Pag sinabing didisiplinahin ko ang aking anak, ang laging iniisip is parurusahan or papaluin ang isang anak. Kaya pag sinabing disiplina, gusto mong madisiplina, ang iniisip natin meron tong negatibo. Parang meron ako nagawang kasalanan at ako'y kailangan agad na disiplinahin. Pero gusto natin liwanagin mga kapatid, this is something new din sa akin as I study itong lecture na ito dahil nag-research ulit ako ng ilang mga bagay at ito yung something new sa akin dito sa pag-aaral na atin na ito. Yung salitang disiplina at yung salitang disipulo, parehas pala ito nag-uugat sa isang salita sa wikang Latin na discipulus. Nang ibig sabihin niyan, mag-aaral or tagasunod at galing sa salitang disiplina na nangangahulugang pagtuturo at pagsasanay. Now, pag binigyan natin ng kahulugan yung disiplina, ang ibig sabihin niyan tumutukoy sa sistema ng pagtuturo, pagsasanay, at pagkapatupad ng kayusan upang matuto ang isang tao. Karaniwang iniuugnay ito sa pagsunod sa lituntunin at pagpipigil sa sarili. So pag sinabi natin meron kang disiplina, ito yung sistema na kung saan sinusunod mo.
Especially yung disiplina para mas maging maayos ang iyong mga ginagawa. Mamaya magbibigay tayo ng halimbawa. Pag sinabi naman natin palang disipulo, tumutukoy ito sa mga taong tinuturuan o sinasanay ng isang guro. Kaya meron tayong disciple at meron tayong discipler at saka disciple. May nagtuturo at mayroong tinuturuan. Now, karaniwan, ginagamit ito upang ipakita yung ugnayan noong tagasunod at nung guro na nagtuturo sa kanya. Now, this is the point. Dahil magkaugnay ang kanilang pinagmulan, makikita natin na ang disiplina ay hindi laging tungkol sa pagpaparusa o pagpapatupad ng mahigpit na patakaran, kundi isang proseso ng pagtuturo at paggabay, katulad kung paano ang isang disipulo ay natututo mula sa kanyang guro. Sa ganitong pananaw, ang tunay na disiplina ay hindi tungkol lamang sa pagsunod sa mga batas, kundi sa pagkakaroon ng tamang pag-uugali, kaalaman, at pagpapahalaga na natututunan sa magitan ng patuloy na edukasyon at paggabay. So pag sinabi pala natin ang isang tao meron disiplina, hindi siya laging nakatuon sa negatibo ng pagkaparusa, kundi yung sistema paano mo aayusin ang iyong sarili. Halimbawa, yung isang professional na manlalaro, meron niyang disiplina, nabubuhay yan sa disiplina para maging isang mahusay na athlete. Laging sinasabi natin, ang mga athlete, mga professional athlete, may disiplina yan. Halimbawa, kung ikaw ay isang basketball player, may disiplina sa pagkain, may disiplina sa exercise. Kami, hindi kami mga professional. Ano lang kami? Player lang kami, pero hindi professional, kaya kulang sa disiplina. No? Pero yung mga professional athlete, talagang meron disiplina yan. Sa kinakain nila, sa pagtulog nila, sa exercise nila. Ganon din yung mga doktor o yung mga nasa medical field. Meron din silang disiplina. Sinusunod nila yung prinsipyo ng medisina. Kaya makikita ninyo, pag nagpapacheck up tayo sa mga doktor, meron silang prinsipyo na pinagkukuhanan based on the studies na kanilang ginawa. Kaya nga malimit magkasalungat yung paniniwala ng mga doktor sa paniniwala ng mga mediko. Kasi yung mga mediko, by karanasan. Itong mga doktor, by discipline. Meron silang medical ethics na mga sinusunod. At the same time, ganun din yung mga engineer. Nabubuhay sila sa disiplina. Sinusunod nila yung mga building ethics sa pagtatayo ng mga matatayag na gusali. Meron tayong civil engineer dito, may mga iba tayong mga engineer dito. May mga ethics yan, especially pagkatayo ng gusali. Hindi ka pwedeng magtayo ng mga substandard, especially mga bakal. I have watched one video, sabi niya, ito yung nag-aral ng engineering pero hindi nakatapos. Ang ginawa niya, binuhusan nila yung isang napakalaking building nang walang masyadong maraming nakalagay sa ilalim na suporta. So nung nagbubuo sila ng building, ng flooring, ng slab, bumagsak po yung slab. Ang dami ng bakal, pero wala namang nakasuporta sa ilalim. So nangyari po ay nalaglag lahat. So kapag hindi mo sinunod yung ethics, nawala ka doon sa disiplina, magkakaroon to ng epekto sa iyong ginagawa. Now, in relation to church, kapag ang church ay mayroong disiplina, nagbibigay ito ng magandang samyo sa ikalalago at pag-unlad ng buhay ng bawat individual na mananampalataya. Ibig sabihin, kapag ang church mayroong disiplina, sinusunod niya yung mga pamantayan, nagkakaroon to ng epekto para yung mga miyembro ay makapamuhay ng kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. So ito yung importansya pala ng pagkakaroon ng disiplina. But, kung ganun kahalaga itong disiplina ng iglesia, bakit marami yung mga hindi nakakaroon ng disiplina ng iglesia? Yung obserbasyon natin, kung kayo po ay tumitingin sa ibang mga church, ang pagdisiplina sa isang miyembro nagkasala ay halos kinakaligtaan na ng maraming mga evangelical churches ngayon. May mga reason kung bakit ito'y kinakaligtaan. Una, yung pagkumpronta sa isang miyembro nagkasala ay kalamitang isang mapait na tagpo. Kaya po, para maiwasan yung mga mapait na sitwasyon sa iglesia, yung mga malulungkot, we experience that, na umiiyak tayo, napipigati tayo dahil may mga kailangan disiplinahin sa loob ng iglesia. Kaya para maiwasan to, wag na lang. Meron din naman, para sa kanila, yun nga, ang pagdisiplina ay hindi ginagawa kasi wala kang karapatang humusga. Ang Diyos lamang ang pwedeng humusga. Kaya
huwag tayong humusga sa isang taong nagkakasala. Kasi Diyos lang ang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng kanilang puso. Then ang kalimitan din po na dahilan, ang disiplina kasi ay malimit na pinagmumulan ng paghihiwalay. Now, siguro doon sa mga naunang mga miyembro ng iglesia, if you still remember, yung mga charter member ng church, mga founding member ng church, during the time of our Reformation, my first 2 years of pastoring, nagkaroon tayo ng pag-a-apply ng church discipline. And we have seen kung ano yung nangyari. May mga nadisiplina ng ating iglesia na nag-cause ng paghihiwalay. If you still remember, we have some people who are undergo the church discipline, na supposedly dapat yung mga nadisiplina lamang talaga ang mawawala, pero ang nangyari ay sumama yung ibang mga miyembro ng pamilya. So dahil nga sa ganung mga case, marami natatakot, huwag na tayo magdisiplina, nakakaubos ng miyembro. No, mawawalan ka ng miyembro kapag dinisiplina mo yung mga miyembro ng iglesia. At meron din mga dahilan kung bakit ang iba naman very negative yung pagdidisiplina kasi may mga disiplinang inaabuso. Sa maraming mga churches na makikita ninyo, yung church discipline ay hindi masyadong naintindihan. At ang malimit na alam nila, ang church discipline, dinidisiplina ni pastor yung mga miyembro ng iglesia. Kumbaga nangyayari, authority lamang ng pastor ang nagdidisiplina. Kaya ang lagi nilang ang panakot sa kanila, sige ka, baka madisiplina ni pastor. So parang inilalagay nila yung disiplina sa kamay lamang ng pastor. Mamaya liliwanagin natin sa mga susunod nating pag-aaral kung sino ang may kapangyarihan na magdisiplina ng miyembro ng iglesia. But by way of history, makikita po natin na matagal nang kinikilala ng mga evangelical churches na nung una pang panahon na ang disiplina sa iglesia, yung church discipline, ay isa sa palatandaan ng pagiging isang tunay na iglesia. Ganito makikita natin sa isa sa mga Reformed Confession, which is ang Belgian Confession of Faith na nasulat pa noong 1561. Ang atin ay 1689, yung Baptist Confession of Faith. Pero merong mas matanda pa sa 1689. Andiyan yung Westminster at saka yung Belgian Confession of Faith. At sa Belgian Confession of Faith, ganito po ang nakasulat. And I quote, ang mga palatandaan ng tunay na iglesia ito, kung ang dalisay na doktrina ng Ebanghelyo ay pinapangaral doon, kung pinapangalagaan nito ang dalisay na pagkasagawa ng sakramento ayon sa itinatag ni Kristo, kung isinasagawa ang disiplina ng iglesia sa pagpaparusa sa kasalanan, sa madaling sabi, kung ang lahat ng mga bagay ay pinamamalaan ayon sa dalisay na salita ng Diyos, tinatanggihan ng anumang salungat dito, at kinikilala si Jesucristo bilang tanging ulo ng iglesia. Dahil dito, tiyak na makikilala ang tunay na iglesia mula sa kung saan walang sino man ang may karapatang humiwalay. So, dito sa Belgian Confession of Faith, ipinapakita nito na ang disiplina ng iglesia ay hindi isang option lamang o isang pagpipilian na pwede kang magkaroon at pwedeng hindi, na pwede mong gawin or tanggihan. Rather, inilagay ng Belgian Confession of Faith na yung church discipline ay isa sa kinakailangan na pinapanatili sa loob ng iglesia upang mapanatili na totoo ang iglesia. Now, if you still remember, magkaroon tayo ng konting balik-tanaw sa ating pag-aaral sa Doctrine of the Church, meron tayong pinag-aralan na merong mga marks ang tunay na iglesia. Meron tayong tinatawag na essential mark at saka meron tayong maintaining marks. Para malaman mo ang isang church ay totoong iglesia, binanggit ito sa Belgian Confession of Faith, meron dalawang tanda. Yung kinakailangan tanda is the faithful preaching and teaching of the Word of God. Kung maghahanap ka ng isang totoong iglesia, hindi lamang yung pangalan ang iyong hahanapin. Ang iyong titingnan yung kanilang faithful preaching and teaching of the Word of God, especially the gospel. Ito yung lagi nyo nga hanapin. Halimbawa, napunta kayo sa ibang lugar at naghahanap kayo ng church. Bagamat syempre may connotation, may yung pangalan. Pag nakita nyo ang pangalan ay Reformed Baptist, medyo may maganda tayong
kumpiyansa na ito ay faithful. Pero kung sakaling wala kayong makitang reform, ni wala kayong makitang baptist, ano nga hanapin ninyo sa pangalan? Hindi yung pangalan, kundi yung paraan ng kanilang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Masasabi natin sila ay faithful if they are faithfully preaching and teaching of the Word of God. Now, meron tayong tinatawag na dalawang maintaining marks. Pwede nyo itong makita at pwedeng hindi nakikita. Pero pag hindi ito na-maintain, pwede itong mag-lead sa isang church para hindi na siya maging totoong church. Ano yon? Faithful administration of the ordinances, which is the Lord's Supper and baptism, and faithful administration of the church discipline. Mahalaga ito na yung baptism and Lord's Supper ay faithful na ginagawa, gaya ng ating pinapag-aralan, doon sa doctrine of the church, again, natalakay natin dito, doon sa structure of the church, importante yung tinatawag na regenerate membership, na bago sila mabautismuhan, kailangan sila ay tunay na mananampalataya. Ngayon, para naman napanatili natin na maayos ang mga miyembro ng iglesia, importante na yung iglesia mayroong disiplina. Okay, mayroon silang sinusunod at mayroon silang ginagawang pagtatama sa mga taong nagkakasala. Tatlong bagay, kung walang pagdisiplina, ang iglesia ay mawawala ng pagkakakilan sa mundo. Kung ang church ay walang disiplina, walang maayos na pamamalakad, walang pagtatama sa mga mali, wala na tayong pinagkaiba sa mundo. Katulad po nung isang araw, nag-uusap kami doon sa mga youth, sa ilang mga kabataan natin, sinasabi ko sa kanila tungkol sa pagliligaw o sa pagkakaroon ng relasyon. Kung ang ating iglesia walang disiplina at gagawin ng mga kabataan ang gusto nilang gawin, na kahit hindi nila asawa, maglilibin sila, di ba? Kahit hindi mag-asawa, magkakaroon sila ng tinatawag nating premarital sex. At ano mangyayari sa kanila? Magagaya lamang sila sa mundo. Kung hindi didisiplinahin ng church, ano mangyayari sa mga kabataan natin? Wala na silang pinagkaiba sa sanlibutan. Kung wala tayong disiplina, yung mga miyembro gagawin lamang nila kung anong gusto nilang gawin, ang mangyayari dito, wala na tayong pinagkaiba sa iba. So church discipline will help us to maintain yung ating testimony na tayo isang totoong iglesia. At alam natin, nabanggit ito sa inyo dati, yung church discipline, kapag pinapairal natin, hindi ito nakakaakit sa marami. Minsan nga kapag mayroon church discipline, natatakot ang iba, ayaw kong pumasok dyan, napakahigpit naman. Diba? So, pero okay na tayo na makita nilang matuwid ang ating ginagawa kaysa tayo ay sinasamahan dahil wala sila nakikitang pinagkaiba sa ibang iglesia. Pangalawa, kung walang pagdisiplina, ang ilang mandato ng iglesia ay mawawalan ng katatagan. So, yun nga, kung walang church discipline na ginagawang mga miyembro sa mga miyembro ng iglesia, yung mga iniutos sa atin ng Panginoon, mawawalan ito ng saysay. Halimbawa po, pag walang church discipline, ang sinabi ang mandato ng Panginoon sa mga miyembro ng iglesia is manatili tayong banal, manatili tayong malinis, manatili tayong tapat. Kung mga member, halimbawa, walang church discipline, hindi na umaattend ng church. Ito nabanggit ko doon sa isang pastor na kausap namin. Tinuturing yung isang miyembro ninyo na nasa ibang simbahan na. Abay, paano nyo naging miyembro pa ito ay sa ibang simbahan na sumisimba? Ang isip niya ay baka bumalik. Hindi po pwedeng pagpastoran yung hindi na nasa iyo nagsisimba. So, anong church discipline kailangan mong gawin? Yung pagtanggal ng membership. Diba? Halimbawa, hindi mo tinatanggal yung isang miyembro sa loob ng iglesia, talamak na ng paggawa ng kasalanan. Sumisira na siya ng patotoo ng iglesia. Hindi mo ngayon masabi na hindi na ho namin member yan. Kasi walang ginawang disiplina, hindi mo tinanggal. So pag di ba member niyo yon, hindi ka makapagsabing, hindi na po. Ang sasabihin niyo lang, matagal lang hindi ko ma-attend. Pero, generally speaking, hindi mo masabi kasi walang church discipline. So kailangan tanggalin kung hindi na sila nagiging matapat at hindi sila nagpapakita ng magandang patotoo sa loob ng iglesia. At ito kung mabigat, kung walang disiplina, gagawin ng miyembro ang gusto nilang gawin kahit nakakasira na sa iglesia. Alam nyo, ito naging problema sa lumang tipan, yung mga hari, yung mga judges. Anong sinasabi nila? And they did which was right in their own eyes. Napakadelikado ho noon na kapag ginagawa mo lamang kung ano yung sa tingin mo'y tama, nang walang standard, which is ang salita ng ating Panginoon, hindi lahat ng tama sa akin, tama sa iyo. Diba? Pero para maging tama lahat tayo, meron tayong tinatawag na objective truth, which is
ang salita ng Panginoon. Sa pamumuhay ng isang Kristiyano, tandaan ninyo, hindi tayo namumuhay ng subjective, kundi objective. Pag sinabi natin subjective, yung pakiramdam mo, yung paningin mo. Pwede tayong magkaiba-iba dyan. Pero tayo bilang isang iglesia, we believe on the objective truth of the Word of God na hindi kayang baguhin ng ating pakiramdam. Okay? So, ang disiplina ay ang mandato para mapanatili ang pagiging malusog na iglesia. Ang pagiging malusog na miyembro ng iglesia at kadalisayan ng mga patotoo nito. So napakahalaga nito para ma-maintain natin yung ating pagkakakilanlan bilang isang tunay na iglesia. Now, ano ngayon ang ibig sabihin ng church discipline? Ano pa talagang ibig sabihin pag sinabi nating disiplina ng iglesia? So, sa isang aklat na, sa isang lecture na aking pong pinag-aralan, meron akong 3 nakitang definition. At ang una magmumula sa Solideo Gloria Church Manual. Itong sabi nila, ang disiplina sa iglesia ay ang proseso ng pagsisikap, pansinin niyo ha, na ibalik ang isang nagpapakilalang mananampalataya na nahulog sa patuloy at hindi pagsisising kasalanan upang muli siyang mamuhay na may pagsunod sa Diyos. So dito pa lamang niliwanag niya na ang disiplina hindi basta pagpaparusa. Ang goal of the church discipline is what? Restoration. Kailangan mong mai-restore, maibalik ang isang tao na nagkakasala sa pagsunod sa Panginoon. So mali yung kaisipan na pag church discipline, parusa agad. Ang goal ng church discipline is to restore, maibalik ang isang tao na gumagawa ng kasalanan. At mamaya babanggitin ko sa inyo, meron 2 uri ng discipline na pwedeng gawin sa loob ng church. Sabi naman ni Jonathan Liman, ang disiplina sa iglesia ay ang proseso ng pagtutuwid ng kasalanan sa buhay ng kongregasyon at ng mga kasapi nito. Maaaring gawin ito sa magitan ng pribadong pagsasaway o pagpapayo o sa magitan ng formal na pag-alis ng isang individual sa pagiging kasapi ng iglesia. Maraming paraan upang may sagawa ito, ngunit, again, ito maganda, ang layunin ay laging maituwid ang mga paglabag sa batas ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. So dito naman dinagdagan ni Liman, yung disiplina, ito daw ay pwedeng gawin ng mga kapatid sa kanyang kapwa-kapatid, informal, mamaya babanggitin ko rin yan yung sa Matthew chapter 18, at meron yung formal kung saan dinadala na itong kaso sa loob ng iglesia. And again, the goal is ituwid ang mga kapatid na lumalabag sa salita ng Diyos. Sabi naman ni Carl Laney sa A Guide to Church Discipline, ang disiplina sa iglesia ay ang, again, napakaganda ng kanyang ginamit dito, mapagmahal na paghaharap at banayad na pagtutuwid o iba pang kaugnay na hakbang na sinasagawa ng isang individual, ng mga pinuno ng iglesia o ng buong kongregasyon tungkol sa kasalanan ng isang mananampalataya. Again, ang layunin. Ano yung layunin ito? Very directly niyang binanggit. Ang layunin nito ay upang maibalik siya sa isang makadiyos na pamumuhay, mapanumbalik ang kanyang relasyon sa kapwa mananampalataya at mapanatili ang kalinisan, kapangyarihan at pag-unlad ng iglesia. Napakaganda ng mga definition na ating nakita. So very clear na ang disiplina ng iglesia is una, para ibalik ang isang tao na nakakasala, hinihikayat siya na mamuhay muli ng may pagsunod sa ating Panginoon. So alasin ninyo sa inyong isipan na, church discipline na yan. Ako, ano na naman ang gagawin sa kanya? Huwag kayong matakot sa church discipline. Huwag niyong hanapin na mga disiplina, pero hanapin nyo na ang church ay mayroong disiplina. Dahil ito yung mangyayari upang maging mas maayos ang takbo ng ating iglesia. Okay? Ngayon, ang disiplina sa iglesia ay gumaganap ng parehong papel gaya ng pamalo ng disiplina sa buhay ng isang bata. Now, alam natin, siyempre, kapag namamalo, wala namang pinapalo na natutuwa. Sige po, paluin niyo po ako. Ako, pag namamalo ng anak ko, talagang tumatago, sumisiksik sa pader para hindi mapalo. Nagmamakaawa na hindi mapalo, di ba? Wala akong pamamalo na nakatutuwa sa mga papaluin.
Pero sa isang matapat na magulang, alam niya nakasama sa pamamalong ito ay ang pagtutuwid sa kamalian ng anak. Na kapag ang mga anak ay hindi mo dinisiplina, lalaki yan na matigas ang ulo. Lalaki yan na palaban sa magulang. Now, salamat pa rin sa biyaya ng Panginoon, tayo nakatira sa Pilipinas. Bagamat may batas na rin tayo sa Pilipinas na bawal ang mamalo sa mga anak at pwede kang isumbong sa Bantay Bata 163, pero sa ibang bansa, nalimitahan na yung pagdidisiplina ng mga magulang. Nalimitahan na yung kanilang pagtutuwid sa mga anak. Dahil nga po sa batas na nagpoprotekta sa mga bata, ito yung naging mabigat. Ang mga anak ay lumaki ng walang disiplina. Masyado silang namumusong sa kanilang mga magulang. At ako, hindi sanay ang tenga ko kapag siguro dahil Pilipino nga tayo, kapag nakakapanood ako ng mga pag-uusap ng mga anak at ng mga magulang sa Amerika o sa ibang bansa, makikita ninyong parang wala man lang kagalang-galang kung mautusan. Meron nga akong napanood doon, pinapatigil ng kanyang magulang, yung kanyang anak sa panonood ng pag-gadget. Sabi ng magulang, I said stop. Sabi naman ng mga anak, no, I said I will. Dalawang magkapatid, hindi mapigilan ng kanyang magulang at hindi kayang saktan ng magulang yon. Dahil tatawag lamang sila sa 911 at ipapahuli ang kanilang mga magulang. Ganun po yung kapag hindi na natutunan yung disiplina. Sabi ng Kawikaan 22 verse 15, ang kamangmangan ay nasa puso ng bata, ngunit ang pamalo ng disiplina ay maglalayo nito sa kanya. There's nothing wrong sa pamamalo, mga magulang. Alam ko, mayroong mga magulang na iba-ibang pamaraan ng pagdisiplina. May mga magulang ako nakakausap na hindi daw man lamang niya naranasang paluin ng kanilang mga anak. Now, kung kaya mong hindi paluin ng iyong mga anak at nadidisiplina, wala akong problema. Pero kung alam mo nang hindi mo kayang disiplina ng iyong anak hindi mo ginagamit ng pamamalo, ay nagpapalaki ka ng isang taong matigas ang ulo, na isang araw ay magpapahirap sa iyo. Binigyan na tayo ng prinsipyo ng Biblia na ang pagdisiplina sa mga anak ay kinakailangan upang maging maayos ang kanilang pamumuhay. So ang bunga ng disiplina sa iglesia ay hindi nag-iiba sa bunga ng disiplina ng Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 10 to 11, pinaparusahan tayo ng ating Ama sa laman sa loob ng maikling panahon ayon sa kanyang nakikitang nararapat. Ngunit ginagawa ito ng Diyos para sa ating ikabubuti, upang makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Hindi kasi kaya-aya sa kasalukuyan ng anumang disiplina kung masakit. Ngunit kalaunan ito'y nagbubunga ng kapayapaan, katwiran sa mga nasasanay dito. Yung mga anak na nasanay sa disiplina, isang araw makikita nyo yung bunga niyan. Mas maayos, mas madaling kausap, at sumusunod sa magulang. Kung meron ho kayong anak na hindi sumusunod sa inyo, kulang sa disiplina. At kung bakit hindi sila sumusunod sa inyo ngayon, nung bata sila, hindi nyo tinuruang sumunod sa inyo. Kaya walang ibang sisisihin, kundi ang magulang na nagpalaki ng mga anak. Kaya po dun sa mga bata pa ang mga anak, huwag kayong matakot magdisiplina. Wala akong magulang na nakatawa habang pinapalaw ang anak. Pero kailangan nyo siyang disiplinahin upang maging mas maayos ang kanilang kinabukasan. Sabi nga ng Proverbs 22 verse 16 ba to? 22 verse 6, train up a child in the way he should go. This is the principle. Na kapag sila'y lumaki, hindi nila iiwanan ng iyong itinuro. Now, hindi naman lahat this is not a promise but a principle. Kasi dito nagkakamali. Tandaan ninyo, ang Proverbs ay hindi po promises. Those are principle. Kaya po hindi dahil sinabi ng 22:6 na kapag sinanay mo magiging maayos, hindi sa lahat ng pagkakataon nangyayari yon. But generally, kapag isang bata ay maayos ang disiplina, ay nagiging maayos sa kanyang paglaki bilang isang tao. So, ang disiplina ay hindi isang paraan ng pagkaparusa, kundi isang pagkapakita ng pagmamalasakit upang maibalik ang isang kapatid sa tamang landas ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So kung sakali na dumating sa panahon na ikaw ay maging matigas ang ulo at ikaw ay madisiplina dahil hinanap mo na madisiplina, tatandaan mo, mahal ka namin.
Kaya ka namin didisiplinahin. Kaya ito ho, huwag nyo namang intayin na kayo magkaroon ng disiplina para maramdaman yung mahal na mahal kayo ng church. Ano? Now, meron dalawang uri ng disiplina na ginagawa tayo sa iglesia na dapat nating makita. So, una, tandaan ninyo na ang lahat ng practices na ginagawa natin, nagmumula ito sa salita ng Diyos. Kaya, sa salita mismo ng Diyos, nagmula yung mga disiplinang ginagawa natin. 2 Timothy 3:16 and 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos na mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Anong 17? Upang ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yung salita ng Diyos, ginagamit daw sa pagtuturo, pagsansala, at pagsaway. So makikita niyo yung dalawa dito, yung pagtuturo at pagsansala, at pagsaway sa ikatututo ng sa katuwiran. Now, dito kukuhanin natin yung dalawang uri ng church discipline. Meron tayong tinatawag na formative and constructive discipline at meron tayong tatawaging corrective and punitive discipline. Pag sinabi nating formative, ito yung pagsasanay na nagpapalago or formative discipline, tumutukoy ito sa paraan kung paano hinuhubog at hinuhulma ng kasulatan ng isang Kristiyano habang kanyang isinasapuso ang mga aral nito at inahasa upang mamuhay para sa Diyos. Ang ibig sabihin, pag sinabi nating formative, ito ang uri ng disiplina kung saan ang mga miyembro ay dinadala at hinuhubog sa motoridad kay Kristo sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos o pagbibigay ng mga impormasyon. Di ba? Kapag meron tayong disiplina, hindi naman lahat ng disiplina pinapalo. Meron disiplina, information, pagtuturo. Isang uri ng disiplina ang ginagawa mo sa iyong anak kapag siya ay inyong tinuturuan ng dapat na paraan ng kanilang pamumuhay. Halimbawa, isang anak dapat ganito. Kapag kausap mo ang isang taong mas may otoridad sa iyo, gumamit ka ng po at opo. Anak, ganito ang dapat mong gawin. Kapag ikaw ay mayroon nakitang isang tao na hindi kaya ang kanyang ginagawa, mag-abot ka ng tulong. Anak, ganito, kapag nakakita ka ng isang taong nangangailangan, ganito ang gawin mo. Anak, ganito, 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 ganito. Ang ibig sabihin, yung formative discipline ay isang paraan na ginagawa natin sa pamagitan ng pagtuturo. Kailangan po ng mga anak natin na sila ay turuan. Bakit? Hindi magiging natural sa kanila na matuto. Ganon din sa church. Kailangan ako bilang isang pastor at nagtuturo, naisipin ko na hindi lahat ng miyembro dito alam na ang salita ng Diyos. Kaya ano kailangan gawin sa church? Ano kailangan gawin kapag nasa church kayo? The church is not only a place for worship, the church is also a place for learning. Kaya pag gumahatin kayo sa church, isa sa mga goal ko bilang tagapagturo, dapat ng ating mga preachers, once we stand on the pulpit, our goal is first to glorify God, and secondly is to edify yung mga members. Somebody please read. Gusto ko lang mabasa ito. Yung unang makakita po, Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Sige po, yung unang makakita. Ephesians 4, 11 to 12. Para meron na magbukas. Sige, Deacon. 4, 11 and 12. Ayun na si Deacon. Okay. So makikita nyo, yung gift ng church, which is apostles, prophets, evangelists, pastor, teacher, ano to yung purpose? Para lamang ba may tagapagturo? No. Very clear sa verse 12, for the perfecting of
the saints, sa ikasasakdal ng mga banal, for the maturity. Kaya po yung mga pastor, mga tagapagturo, kailangan marunong magturo. Yung magulo na ipapaliwanag. Hindi yung maliwanag nagiging magulo. Kasi kaya nga po isa sa katangian dapat na nagkapagturo, kaya nilang ipaliwanag yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. So, through formative discipline, ito mangyari. Kung ang mga miyembro ay lalago at nagiging mabunga sa formative discipline, ito yung maganda, maiiwasan ang corrective discipline. So kung ikaw ay natututo pa lamang sa pagtuturo at pangangaral, hindi mo na kailangan at hindi ka na darating sa corrective discipline. Ano pag sinabi nating corrective discipline o punitive discipline? Ito ang ginagawa sa mga miyembro upang sawayin sa kanilang mga kasalanan. So ang salita ng Diyos ang sumasaway sa atin at inilalayo tayo mula sa kamalian patungo sa katwiran. Sabi nga ay, pag lumapit ka sa salita ng Diyos, lalayo ka sa kasalanan. Pero pag lumapit ka sa kasalanan, lumalayo ka sa salita ng Diyos. Ngayon, ang salita ng Diyos ang ating gagamitin sa pagsaway sa mga nakakagawa ng kasalanan. Hindi emotion, hindi yung kanyang feelings or subjective thinking, kundi yung objective truth ng salita ng Diyos. Kaya kapag meron tayong didisiplinahin, anong ground sa salita ng Diyos? Hindi po pwedeng, bakit dinisiplina yon? Nagalit si pastor. Ayaw ni pastor. Bakit? So ang dapat na pundasyon ng pagdisiplina sa isang miyembro na kasala ay yung objective truth, hindi yung subjective. Anong objective truth? Yung salita ng Diyos. Minsan, meron tayong informal na corrective discipline at ito'y sa pagitan lamang ng dalawang magkapatiran. Samantalang ito ay nagiging formal na disiplina kapag ito ay kinapalooban na ng lahat ng mga miyembro ng iglesia. So again, sinong pwedeng bumasa? Ito medyo mahaba ng konti, 5 verses. Matthew 18:15 to 20. At dito natin makikita yung corrective discipline. Sige po. Matthew 18:15 to 20, this one of the verse na napakahalaga na nagtuturo sa atin ng process ng pagdisiplina. Sige po, somebody from the crowd. Sige, Brother Randy. Mag-mic ka daw kayo, Randy, para mapakinggan. Matthew 18:15 to 20. At kung magkasala laban sa inyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa, kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Tatapat, kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay magpatibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa Gentiles, hintil, at maniningil ng buwis. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na iyong talian sa lupa at talian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauuk sa anumang bagay na kanilang hingiin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Okay, so maraming salamat na Kuya Randy. So dito, makikita natin dito yung proseso ng corrective discipline. Unang-una gusto kong liwanagin muna
Tinutukoy dito na yung church ay binubuo ng mga unperfect members. Wala tayong didisiplinahin kung lahat ng miyembro is perfect na. So ito yung isang reality, tayo ay mga makasalanang iligtas ng Panginoon at may mga panahon na tayo nangihina at bumabagsak sa kasalanan. Pangalawa, pinapakita dito, gusto kong ipakita sa inyo na yung mga desisyon na ginagawa ng iglesia ay merong kapangyarihan. Ito ay kinikilala ng langit. Sinabi dito, sa 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, ako ay nasa gitna nila. Ibig sabihin, the presence of God is in the church during the gathering for church discipline. Now, meron 3 proseso kapag tayo ay merong mga conflict sa loob ng church. The first one is this, kayo lamang dalawa. Kung ikaw ay merong naging problema sa isang kapatid, ikaw ay natisod, ang tinutukoy dito is ikaw ay lumapit sa isang kapatid na nakagawa sa iyo ng kasalanan at sabihin mo sa kanya, kapatid, ako ay natisod sa iyo. Kapag nasabi mo to sa kanya at inamin niya ang kanyang pagkakasala, tumingin ng tawad sa inyo, ito ay close na. Ito na yung corrected discipline. Unang proseso, kayo lamang dalawa. Ulitin ko sa inyo kayo lamang dalawa. Hindi ka muna hahanap ng kakampi. At hindi mo ikukwento kung kani-kanino. At kumalat na ang issue sa inyong dalawa nang hindi kayo nag-settle. So kailangan, kung dumating man sa panahon na magkaroon kayo ng hindi pagkakasunduan sa iyong katabi, sa iyong kaibigan o sa iyong kakilala dito sa church, make it a point na kayo lamang munang dalawa ang mag-usap. At sa mga panahon ng pag-uusap na ito, ano kailangan gawin? Spirit of humility and spirit of forgiveness. Kapag ikaw ay in-approach ng isang kapatid, Brad, ako'y natisod sa iyo, sa iyong biro kanina, below the belt. Ay, ganun ba, Brad? Siya, pasensya na sa iyo. Sa susunod ay hindi na belt lang. Below the nina. Hindi ganun. Pag ikaw ay humingi ng tawad, ay ikaw ay sinabihan at naintindihan mo naman na ikaw ay talagang mayroong pagkakasala, ikaw ay humingi ng tawad. Now, to the extent, sa aklat naman ng Matthew, sinabi na kung maalaala mo ang iyong, na ikaw ay mag-aalay at naalala mong meron kang kasalanan sa iyong kapatid, iwanan mo muna ang iyong handog at makipagkasundo ka sa iyong kapatid. Ang ibig sabihin naman nito, the other way around. Alam mo, naramdaman mo, natisod siya, pero hindi niya nagawang puntahan ka. Kasi maaring masama nga ang loob sa iyo. Hindi niya ma-apply ito. Yung siya ang pumunta sa iyo. Ang gagawin mo, ikaw na ang pupunta. Kung alam mong, bakit nung isang linggo ang sweet-sweet sa akin? Ngayon ayaw nang tumabi sa akin. Ano kaya nagawa ko? Babalikan mo, may nagawa pala akong kasalanan sa kanya. Baka natiso sa sinabi ko o sa ginawa ko. Lalapit ka ngayon, kapatid. Napansin ko parang, alop yata sa kanya yan. Ano ba nagawa ko sa iyong kasalanan? Tapos magsasabi sa iyo, ganito, magkasundo kayong dalawa. Okay? Corrective discipline po yan. Sasabihin niyo yung kasalanan ng isang taong nakagawa sa inyo ng kasalanan. Hindi nagkasundo yung dalawa. Ayaw umamin ng isa. Para sa kanya, okay lang yon, hindi nakakasakit yung ginawa niya. Anong gagawin noong natisod? Hahanap po siya ng tagapamagitan. Hindi kakampi. Sabi ko doon, sa witness ng 2 or 3. Bakit po 2 o 3? Sa batas ng lumang tipan, para tumayo ang isang witness o ang isang kaso, at least meron 2 witnesses. Hindi pwedeng isa lang. So, hahanap po kayo ng tagapamagitan. Ang pinaka malimit na tagapamagitan ay ang pastor o yung mga leader, mga deacons, or mga church leader. Hindi naman kinakailangan laging pastor na agad ang inyong kakausapin. Kung meron kayong sa mga accountability group ninyo, sa mga group leaders natin, you can call them, join you para pag-usapan at settle ang problema. Ang gagawin po ng tagapamagitan, mamamagitan, hindi kakampi. Hindi niya kakampihan ng isang panig. Kaya ang gagawin po noon, mag-uusap, aalamin ang mga problema at pagkatapos ay pagkakasunduin ang dalawang ito. Kapag nagkasundo na po yun doon, tapos na. Wala na pag-uusapan. Hindi ho nagkasundo, dadalhin sa church. Sasabihin sa simbahan, aling kapatid pong ay sinabihan ko na nakagawa ng kasalanan sa akin, ayaw hong umamin, nagmamatikas. Pinunta na ho namin. Pinunta na ho ni pastor at saka ng mga deacons, ayaw pa rin ng umamin, talaga nagmamatigas. So dadalhin po yan sa church. Ipapaliwanag sa simbahan ano yung kaso. Ito ngayon mangyayari, mabubulat-lat ito ngayon sa church. Kasi hindi pwedeng magdesisyon ng simbahan
nang hindi alam kung ano ang kasalanan. Ito ho yung kasalanan. May itinatago pala itong ganito. Binanggit ko ganito, may sinabi mong ganito. Ganito, ganito. Kumbaga, ipapakita mula sa perspektibo kung ano yung kasalanan at ibabase sa banal na kasulatan. At pag ito po ay napatunayan ng iglesia na talagang nagkasala ang taong ito po ipapanalangin ng iglesia at gagawa ang iglesia ng hakbang para siya ay kausapin. I-reach out to the point na every individual can do their part at kapag hindi talaga, ipapatawag yan ng church. Pag hindi yan sumunod, hindi lumapit sa simbahan, hindi umamin ng pagkakamali, magdidesisyon ng simbahan. Anong sabi? Ituturing nyo silang hentil o hindi, maniningil ng buwis. Yung term pong Gentile at maniningil ng buwis ay ituturing mo silang hindi mananampalataya. So the context ng Matthew chapter 18 is excommunication. Ibig sabihin, kapag tinanggal mo siya sa membership, hindi na siya member, hindi na siya Kristiyano. Ituturing mo siyang hindi mananampalataya. At yun ay kikilalanin ng langit. Ang ibig sabihin, ang desisyon ng church na nagtitipon sa pangalan ng Panginoon ay kinikilala ng langit. Yun ang kapangyarihan ng church. May kapangyarihang magtali, tumanggap ng miyembro, at may kapangyarihang magkalas, magdisiplina. Kaya nga may paraan para alisin ang mga hindi tunay na mananampalataya sa church. By way of discipline. Okay? So kaya po may mga miyembro tayo na dati miyembro, ngayon hindi na miyembro, kasi po nag-undergo sila sa church discipline. Tatandaan niyo po, ito po ay sinasamahan ng Panginoon kapag tama ang ginagawa ng iglesia. So ang punto natin, napakaganda po nito, walang sino man ang nabubuhay nang hindi nangangailangan ng disiplina, maging ito man ay positibo o nagtutuwid. Kaya't ang malusog na kasapi ng iglesia, ito napakaganda, niyayakap ang disiplina bilang isang paraan ng biyaya sa buhay ng isang Kristiyano. You need to take it as one of the means of grace for sanctification ng church. Without church discipline, mahihirapan tayo na magkaroon ng sanctification. So kaya po yung church discipline ay isang mahalaga na pinapanatili, pinapatupad ng biblikal sa isang maayos na iglesia. And I will end sa sinabi ni Jurem Ramos. He's one of the pastor ng Solideo Gloria Church sa Mindanao. Ang sabi niya ay ganito, ang disiplina sa iglesia ay isa sa pinakamalaking pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa pamayanan ng Kristiyano. Ito ay isa sa pangunahing kasangkapan ng Diyos upang hubugin ang kanyang mga anak tungo sa espiritual na paglago at pagiging ganap na mananampalataya. So napakahalaga pala ho nito para maging maayos ang ating iglesia. Kaya let us always seek discipline. Hanapin natin yung tunay at tamang pagdisiplina sa loob ng iglesia. So that's all for this morning. Is there any comment or any question po regarding sa ating first installment ng church discipline?